no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June. So, less than 3 months. Nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo ha, 270 days dapat. Diba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. Kumulekta na yun, sir. Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo yan. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi, nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol na yun. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalin ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talaga bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Wala pa. Wala. Hahanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary eh. Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Oo, ito yung pinadala natin ng lookout order. So, ganito na yan. No? Bago tayo mag-usap pa.
today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hihintayin yan. Papafilean na rin natin kasabay ni Henry Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman.